Marahil matagal mo nang iniisip kung ano ba talaga ang Espiritu ng Diyos. Isang mahiwagang puwersa ba siya gaya ng kidlat na biglang sumasabog sa madilim na kalangitan? Isang malakas na kapangyarihang bumabagsak mula sa itaas, waring isang dambuhalang alon na walang sinasanto, tinatangay ang lahat ng madaanan. O baka naman, iniisip mo na ang Espiritu ng Diyos ay isang kakaibang damdamin lamang, isang init sa dibdib na parang apoy na gumagapang sa mga ugat mo tuwing ika'y nagdadasal o kumakanta ng papuri. Anak, napakaraming tanong at alam kong hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagninilay. Marami ang tulad mo, nakatingala sa mga bituin, naghihintay ng sagot mula sa langit o kaya na may nakatanim ang mga paa sa lupa ngunit ligaw ang isip. Hinahanap kung saan nga ba nagtatago ang Espiritu ng Diyos. Kung minsan pa nga, iniisip ng ilan na baka siya'y isang mahiwagang ulap, gumagapang sa gitna ng katahimikan o isang anino na biglang sumusulpot tuwing ikaw ay nag-iisa at sugatan. At dahil sa mga larawang ito, marami ang nahuhulog sa maling akala na ang Espiritu ng Diyos ay dapat laging maramdaman ng malakas, na siya ay parang sigaw mula sa mga pulpito o tulad ng malalaking milagro na binabalita sa mga tao, mga himalang nagpapatigil ng oras, mga nangyayaring lumalampas sa karaniwan. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita ng mas malalim. Talaga bang doon lamang siya makikita? Talaga bang ang Espiritu ng Diyos ay kailangang palaging kasabay ng ingay, ng nakabibinging sigla, ng matitinding palakpakan at pagluha? O baka naman, anak, hindi mo pa natutuklasan ang tunay niyang mukha dahil nasanay kang hanapin siya sa paraang sinasabi ng mundo na dapat laging mayroong nakamamanghang damdamin o mga tagpong puno ng drama at kilabot. Mahal kong kaibigan, baka panahon na upang ibagsak natin ang mga dating haka-haka. Baka panahon na upang buksan mo ang puso mo sa isang mas tahimik, mas malalim at mas totoo niyang anyo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay hindi palaging gaya ng iniisip mo. At ang mga susunod nating pagninilay ay unti-unting magbubukas ng pinto sa hiwaga niyang hindi kayang sukatin ng mata at hindi lubos mahagip ng damdamin lamang. Handa ka na bang makinig ng mas malalim? Huminga ka ng malalim? At hayaang ang mga salita ay umagos sa iyong isip na parang banayad na ilog. Dahil dito magsisimula ang ating paglalakbay, hindi para takasan ng mundo kundi para mas makilala ang Espiritu ng Diyos na matagal mo nang kinikilala ngunit marahil hindi pa lubos na nauunawaan. Maraming tao ang nag-aakalang ang Espiritu ng Diyos ay laging makikita lamang sa mga kakaibang himala. Mga bagay na lumalampas sa normal na takbo ng mundo, mga eksenang parang hinango mula sa matatandang kwento ng mga propeta. Para bang iniisip nila na kung walang bulag na biglang nakakakita, kung walang pilay na tumatalon mula sa pagkakaupo, kung walang dagat na nahahati sa gitna ay wala roon ang Espiritu ng Diyos. At kapag hindi nila nasaksihan ang ganoong mga pangyayari, bumabalik sila sa kanilang mga bahay, may bahagyang lungkot at may tanong sa puso. Bakit ganon? Wala ba ang Diyos sa akin? Hindi ba ako karapat-dapat para sa kanyang Espiritu? Ang iba naman, anak, ay iniisip na ang Espiritu ng Diyos ay laging kalakip ng malalakas na sigaw at mga nanginginig na katawan, na kung wala kang maramdaman na tila dumadaloy na kuryente sa iyong mga kamay o umaagos na init sa iyong dibdib, ibig sabihin ay hindi ka naantig ng Espiritu. May mga nag-aakala pa na ang presensya ng Espiritu ay laging sinasamahan ng luha na bumabagsak ng walang tigil o kaya'y tawa na hindi mapigil. Mga anyo ng emosyon na totoo rin namang nangyayari, ngunit hindi palaging sukatan ng kanyang pagkilos. At mas masakit isipin, anak, na may ilan na naniniwalang ang Espiritu ng Diyos ay para lamang sa mga banal at walang kapintasan, na para lamang ito sa mga taong nakatayo sa pulpito, sa mga taong palaging nakadamit ng puti, sa mga mukhang laging nakaluhod sa panalangin. Akala nila kung marami kang kasalanan, kung madumi ang iyong nakaraan, kung marupok ka at paulit-ulit na bumabalik sa iyong mga maling gawain, ay hindi ka na kayang abutin ng Espiritu ng Diyos.
Parang itinakda nilang ang espiritu ay isang gantimpala para sa mga perpekto, isang tropeyo na maipapasa lamang sa mga taong malinis, tuwid at walang bahid ng pagkakamali. Ngunit hindi ba't kung ganito natin siya titingnan, parang nililimitahan natin ang Diyos. Parang sinasabi nating may mga tao lamang siyang kayang samahan at may mga puso lamang siyang pwedeng tirahan. Maraming mga anak ang lumalayo, nahihiyang magdasal dahil iniisip nilang hindi sila karapat-dapat na maging tahanan ng kanyang espiritu. Na parang kailangan mo munang patunayan ang sarili mo, linisin ang lahat ng sugat at peklat mo bago ka pwedeng yakapin ng Diyos. Iyan ang isa sa mga pinakamalalaking kasinungalingan na bumabalot sa maraming puso, at dahil sa mga maling paniniwalang ito, marami ang nabubuhay sa takot. Takot na baka hindi sila sapat, takot na baka iniwan na sila ng Diyos, takot na baka habang buhay na lang silang malayo sa tunay na gawain ng kanyang espiritu. Ngunit anak, kung babalikan natin ang mga kwento ng banal na kasulatan, makikita natin na madalas ang espiritu ng Diyos ay dumadalaw sa mga taong basag, sugatan at tila walang pag-asa dahil hindi kailanman naging batayan ng Diyos ang pagiging perpekto. Hindi niya hinahanap ang walang dungis, kundi ang pusong handang magpaturo at magpatuloy. Kaya sana sa mga sandaling ito, unti-unti mong hayaan ang mga maling paniniwalang iyan na mahulog mula sa iyong balikat, tulad ng mabibigat na bato na matagal mong pasan. Dahil sa mga susunod pa nating pagninilay, mas lalo mong mauunawaan kung sino talaga ang espiritu ng Diyos at kung bakit hindi siya kagaya ng madalas mong isipin. Ngunit anak, makinig kang mabuti, sapagkat narito ang isang katotohanang maaaring hindi mo palubos na naririnig. Ang espiritu ng Diyos ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Mas malapit kaysa sa hininga na ngayon ay dumadaloy sa iyong ilong. Mas malapit kaysa sa tibok ng puso mong minsang napakabilis dahil sa takot o lungkot. Hindi siya palaging dumaraan sa malakas na hangin gaya ng mga bagyong nagwawasak ng mga bahay at nagpapabagsak ng matatayog na puno. Hindi rin siya laging sumasabay sa apoy na sumisiklab, sa mga liyab na kumakain sa lahat ng bagay na nakaharang sa kanyang daraanan. Kung minsan, anak, siya ay dumarating sa banayad na hangin, isang marahang dampi sa iyong balat, isang tahimik na bulong na tila nagsasabi, "Narito ako, huwag kang matakot." Naalaala mo ba si Elijah? Yung propetang tumakas sa disyerto, pagod na pagod at halos mawalan ng pag-asa? Pumunta siya sa bundok ng Horeb, umaasang makatagpo ng Diyos. At habang siya'y nakatago sa kuweba, dumaan ang isang napakalakas na hangin. Isang hangin na nagbiyak sa mga bato at nagpalipad ng mga alikabok sa himpapawid. Pero wala roon ang Diyos. Pagkaraan ng hangin, dumating ang lindol. Yumanig ang lupa, nagkabitak-bitak ang lupaing tinatapakan ni Elijah. Ngunit wala pa rin doon ang Diyos. At pagkatapos ng lindol, dumating ang apoy. Naglagablab ito na parabang susunugin ang lahat ng buhay. Subalit kahit sa gitna ng naglalagablab na liwanag, wala pa rin ang Diyos. Hanggang sa dumating ang isang banayad at maliit na tinig, isang marahang bulong na halos hindi marinig kung hindi ka tatahimik. At doon, sa katahimikan na iyon, doon naroon ang Diyos. Ganyan dumadaloy ang espiritu ng Diyos, anak. Hindi siya laging sumasabay sa mga sigaw ng mundo o sa mga dramang kadalasang hinahanap ng tao upang maniwala na naroroon siya. Kadalasan, mas pinipili niyang kausapin ka sa mga sandaling tahimik ang paligid at lalo na kapag tahimik ang loob mo. Sa mga sandali ng iyong pag-iisa, kapag ikaw ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa paglubog ng araw o kaya'y nakahiga sa gabi habang pinapakinggan ang mabagal mong paghinga, doon siya madalas sumabay. Sa mga bulong na hindi galing sa labas, kundi nanggagaling sa pinakaloob ng puso mo, sa mga pagudyok na huminto sandali at magnilay, o sa mga biglang daloy ng kapayapaan na waring walang dahilan kung bakit mo nararamdaman. Ganyan kabait ang espiritu ng Diyos. Hindi siya palaging parang kulog o kidlat.
Madalas siya ay parang hamog sa umaga, banayad, marahan, dumarampi sa iyong balikat nang hindi mo namamalayan. Kaya kung ang akala mo noon ay kailangan mong hintayin ang isang dagundong mula sa langit para lang masabing kasama mo siya, o kung iniisip mo na ang kanyang presensya ay dapat laging may kasamang luha o panginginig, anak, baka hindi mo pa natitikman ang pinakamatamis niyang paraan ng paglapit, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kapayapaan, Espiritu ng aliw, Espiritu ng mahinahong paggabay na hindi ka pipilitin, kundi yayakapin ka ng buong lambing hanggang matutunan mong siya pala ay naroon na, mula pa noon at hindi ka kailanman iniwan. Ngayon anak, marahil ay unti-unti nang bumubukas ang iyong mga mata sa katotohanan, kaya hayaan mo akong ipagpatuloy sa paraang marahan ang paglalahad kung ano nga ba ang tunay na gawain ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ay hindi lamang basta kapangyarihan na nagpapakilos sa mga bagay, hindi siya parang mahiwagang hangin na nagdadala ng milagro para lamang mamangha ang mga tao. Hindi, anak. Ang pinakamahalagang gawain ng Espiritu ng Diyos ay ang baguhin ng iyong puso. Oo, ang puso mong madalas sugatan. Ang puso mong minsan ay tila ginawang bato, matigas, sarado, at takot muling magtiwala o magmahal. Ang puso mong marupok, mabilis masaktan at bumigay, pero mahigpit pa ring kumakapit sa mga galit at hinanakit na matagal nang dapat bitawan. Palambutin niya iyan anak, ganyan kumilos ang Espiritu. Hindi siya basta bumabagsak na parang kidlat para ikaw ay mapao sa takot o pagtataka. Kadalasan siya ay dumarating sa paraang hindi mo agad napapansin, marahang naguukit sa matigas mong kalooban hanggang ang dating bato ay maging luwad na madaling hubugin. Turuan kanyang magmahal, hindi yung pagmamahal na makasarili, kundi pagmamahal na marunong umunawa kahit hindi nauunawaan. Turuan kanyang umunawa sa mga taong ang hirap intindihin kahit mga taong minsan ay nagtaksil o sumugat sa iyo. Turuan kanyang magpatawad, hindi dahil madali, kundi dahil alam mong kung hindi mo gagawin, ikaw ang tuluyang magiging bihag ng sarili mong pait. At higit pa riyan, anak, ang Espiritu ang iyong tagapag-aliw. Sa mga gabi na ikaw lamang ang gising, habang ang buong mundo ay payapang natutulog, siya ang tahimik na lumalapit upang iparamdam na hindi ka nag-iisa. Sa mga oras na parang bumibigat ang dibdib mo, na para bang may nakapatong na batong hindi mo maalis, siya ang marahang bumubulong sa iyong kaluluwa. Anak, narito ako, hawak kita. Siya rin ang iyong gabay, hindi laging sa pamamagitan ng mga malalakas na palatandaan. Minsan sa isang maliit na pag-udyok sa loob mo na parang may nagsasabing, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. O kaya naman, ipagpatuloy mo kahit nakakatakot, ako ang bahala. At oo, anak, siya rin ang iyong kaibigan. Isipin mo ito, ang Espiritu ng Diyos na lumalang ng buong sanlibutan ay pinili kang samahan, hindi dahil sa perpekto ka, kundi dahil minahal ka niya. At kung paanong ang tunay na kaibigan ay hindi umaalis sa tabi mo kahit alam ang lahat mong kahinaan, ganyan siya. Kapag ikaw ay masaya, siya ay natutuwa kasama mo. Kapag ikaw ay umiiyak, siya ang unang yumayakap at lumalapit, hindi natatakot sa gulo at gulo ng iyong damdamin. At kapag hindi mo na alam kung ano ang ipagdarasal mo dahil sobrang bigat ng lahat, siya mismo ang nananalangin para sa iyo. Umaabot ang kanyang mga bulong ng pag-ibig na umaabot hanggang sa puso ng Ama. Kaya anak, huwag mo siyang ilagay sa kahon ng mga eksena na kailangan laging puno ng himala o kaguluhan. Hindi mo kailangang magkunwaring malakas palagi para lamang siya ay manatili. Hindi mo kailangang maging perpekto para yakapin niya. Dahil ang tunay na gawain ng Espiritu ng Diyos ay ang unti-unting ayusin ang wasak mong loob, buuin ang pira-piraso mong pagkatao at ihanda ka para sa mga laban sa buhay. Hindi dahil ikaw ay magiging makapangyarihan sa sarili mong lakas, kundi dahil kasama mo siya araw-araw, hakbang-hakbang. Iyan ang Espiritu ng Diyos, hindi siya laging bagyo. Madalas siya'y banayad na simoy ng hangin na kahit walang ingay,
Taglay ang kapangyarihang baguhin ang lahat ng iyong iniisip, nararamdaman at pinaniniwalaan. At kung papayagan mo lamang siya, makikita mo na sa dulo ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagbabago ng mga paligid mo, kundi ang pagbabago ng iyong puso. Kaya anak, huwag mo siyang hanapin lamang sa mga ingranding karanasan. Oo, maganda at kahanga-hanga ang mga sandali kung saan tila bumabagsak ang langit sa lupa, kung saan may mga luhang umaagos, mga bisig na nakataas at mga tinig na sabay-sabay nagpupuri. May mga pagkakataon talagang ginugulat tayo ng Diyos sa kanyang mga kilos. Ngunit kung doon mo lamang siya hahanapin, baka hindi mo siya makilala ng lubos, sapagkat madalas, anak, pinipili ng Diyos na sumama sa iyo sa tahimik, hindi sa ingay ng mga palakpakan, kundi sa paglagotok ng iyong sariling dibdib na nangangahulugang buhay ka pa at may pagkakataon ka pang mahalin at mahalin muli. Hanapin mo siya sa mga sandali ng pagninilay, kapag ikaw ay nakaupo mag-isa, nakatingin lamang sa luntiang dahon na ginagalaw ng banayad na hangin, o kaya naman habang nakahiga ka at nakatitig sa kisame, pinipilit alalahanin kung saan ka nga ba patutungo. Sa mga pagkakataong walang ibang naririnig kundi ang mahinang ugong ng paligid, doon mo siya kadalasang maririnig. Kapag ikaw ay nag-iisa at nag-iisip, hindi tungkol sa mga inggit o hinanakit, kundi sa mga bagay na mahirap ipaliwanag, ngunit kailangan mong harapin. Ano ba ang totoo kong hinahanap? Saan ba talaga ako patutungo? Ano ang laman ng puso ko na hindi ko masabi kahit kanino? Doon sa mga tanong na iyan, madalas pumapasok ang espiritu. Hindi siya laging sumasagot ng tahasan. Madalas ay nagbibigay lamang siya ng kakaibang kapanatagan na para bang sinasabi niya, "Huwag kang matakot anak, hindi mo kailangan sagutin lahat ngayon. Ako ang kasama mo." Kaya inaanyayahan kitang maglaan ng oras. Hindi yung oras na parang patak ng tubig na mabilis lang lumusot at nawala, kundi yung tunay na oras, kahit ilang minuto lang sa isang araw, kung saan tatalikuran mo muna ang cellphone, ang ingay ng mga alalahanin, ang dami ng gawaing paulit-ulit at tahimik kang uupo o hihiga sa piling ng Diyos. Subukan mong pumikit, huminga ng mabagal at malalim. Huwag kang magmadali. Ipikit mo ang mga mata mo hindi para takasan ang mundo, kundi para mas marinig ang bulong ng espiritu na matagal nang kumakatok sa loob mo. At kung maramdaman mong bumibigat ang mga balikat mo, sabihin mo sa Kanya, "Espiritu ng Diyos, narito ako. Hindi ako perpekto, pero gusto kitang makasama." Dahil higit sa lahat ng iyong pagsusumikap, higit sa lahat ng iyong mga salita, ang tinitingnan niya ay ang iyong puso, kung handa ba itong buksan at papasukin siya. At kapag dumating ang sandali na tunay mong maramdaman ang kanyang presensya, kahit walang drama, kahit walang luha, kahit walang kakaibang damdamin, tandaan mo anak, baka iyon na ang pinakamalalim na pakikipagtagpo mo sa Diyos. Dahil sa katahimikan, madalas nakikipag-usap ang may likha sa kanyang nilikha. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng marahan at may ngiti. Handa na ba akong makinig sa isang Diyos na mahilig magsalita sa mga bulong, hindi sa sigaw? Tandaan mo ito anak, at sana ay maging parang bulong na paulit-ulit mong maririnig tuwing ikaw ay mag-isa at naghahanap ng dahilan upang magpatuloy. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi palaging kagaya ng iniisip mo. Hindi siya laging dumaraan sa mga eksena na parang itinatanghal sa entablado, puno ng mga ilaw, ingay at palakpak. Hindi siya laging sumusulpot para gumawa ng mga bagay na makapigil hininga o mga himala na ikakagulantang ng maraming tao. Hindi siya palaging naririyan sa mga tindi ng emosyon na nagpapaiyak o nagpapanginig sa katawan. Hindi siya palaging nagpaparamdam sa mga sandaling inaasahan mong darating siya, dahil ang Espiritu ng Diyos ay mas malalim kaysa roon, mas payapa, mas banayad, mas totoo. Sapagkat anak, siya ang higit sa kailangan mo, higit sa lahat ng mga bagay na minsan ay akala mo ay makakapuno sa iyo.
higit sa mga plano mong magbibigay ng seguridad, higit pa sa mga taong pinanghahawakan mong pagmumulan ng kaligayahan, higit pa sa mga pangarap mong akala mo'y susi sa lahat. Siya ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap, hindi iyong pag-ibig na pansamantala at nakadepende sa kapritsyo ng tao, kundi pag-ibig na nananatili kahit alam ang lahat ng iyong mga sugat at lihim. Siya ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kapayapaan dahil walang problema, kundi kapayapaan sa gitna mismo ng unos. Yung tipo ng kapanatagan na kaya mong ngumiti kahit puno ng tanong ang isipan mo dahil alam mong hindi ka nag-iisa. At oo anak, siya rin ang lakas mo. Hindi palaging lakas na parang isang mandirigmang sumisigaw sa gitna ng labanan, kundi lakas na tahimik. Isang uri ng lakas na nagpapahawak sa iyo sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Isang lakas na nagtutulak sa iyong gumising muli kinabukasan kahit ayaw mo na sanang bumangon. Kaya kung sakali man na darating ang mga araw na muli kang maghahanap sa Diyos, kung muling bubulong ang tanong sa puso mo, nasaan ka Panginoon? Alalahanin mo ang mga sinabi natin ngayon. Hindi siya laging kagaya ng inaasahan mo. Hindi palaging dramatiko, hindi palaging may mga palatandaan na makikita ng iyong mga mata. Pero kung bubuksan mo ang iyong puso at tatanggapin mo ang kanyang tahimik na presensya, matutuklasan mong naroon na siya mula pa noon. Nakaupo sa tabi mo, tahimik na nakikinig sa iyong mga buntong hininga at marahang hinahaplos ang mga sugat mong hindi alam ng iba. At sa mga sandaling iyon, sana ay mapangiti ka. Dahil malalaman mo na hindi mo kailangang maghintay ng kidlat o kulog upang maranasan ang Espiritu ng Diyos. Sapat nang pumikit ka, huminga ng malalim at sabihing, Espiritu ng Diyos, salamat dahil ikaw pala ang matagal ko nang hinahanap. At doon, anak, matatagpuan mo ang pag-ibig, kapayapaan at lakas na hindi kailanman kayang ibigay ng mundo.